Welcome po mga kakuya, Kulkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ating topic ngayon mga kakuya, napakaganda at aralin natin ang mga doktrinahan ng mga INC tatag ng Felix Manalo para hindi po tayo madinggoy po mga kakuya. Ito na naman ang panibagong kasinungalingan at mga panduluko ng ating makibayo sa pananampalataya, lalo na po ang mga ministro ni Felix Manalo. So bago ang lahat, pasok muna intro. So, umpisa na po natin mga kakuya, ayon po sa kanilang doktrinahan po mga kakuya, na ito ay nakakalungkot talaga sapagkat ito ay talagang paulit-ulit nila po mga kakuya. Marami ang naligaw po mga kakuya na mga kaluluwa na sa pamagitan sa kanilang pagtuturo ay hindi naayon sa turo ng Biblia po mga kakuya. Ang mga ministro ay gumagamit po mga kakuya ng aklat katoliko para patunayan daw nila na sila ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. May nabasa sila ng Church of Christ, ang aangkin na agad nila mga kakuya gamit ang aklat katoliko. Ayon po dito sa Religion, Doctrines and Practice sa page 442 hanggang sa 443. Ito ang ating mababasa. Did Jesus Christ establish a church? Yes. No, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as the human documents, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him, the Christians, the Church of Christ po mga kakuya. So tingnan nyo na ayon sa iyong aklat katoliko, nabasa ang Iglesia ni Cristo ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kung isalin po natin mga kakuya dito sa Tagalog po, ito ang ating mababasa. Si Hesukristo ba ay nagtatag ng isang iglesia? Oo. Mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa, panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan. Ating nalalaman na si Hesukristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinatawag na sunod sa kanyang pangalan ang Iglesia Kristiyana o Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo po mga ko, ayon po sa kanyang pastor, tingnan niyo, ayon po sa yung aklat nagsasabi, Iglesia ni Cristo ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka mayroong nabasa sila po mga kakuya, sila na ba yun? So talagang mayroong silang iniiwasan po mga kakuya gamit ang aklat katoliko. Ano po yung iniwasan ng mga ministro po mga kakuya? Sa dako tayo dito sa page 328 po mga kakuya. Ito yung iniiwasan nila mga kakuya na talagang tagpi-tagpi at talagang inaayon sa kanilang doktrina para sabihin sila daw kuno ang Iglesia ni Cristo ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag nabasa silang Church of Christ, sila na daw yun po mga kakuya. Tandaan natin, no? May original na Church of Christ, may peke na Church of Christ po mga kakuya. So ano ba natin mababasa na kanilang pilit na iniwasan mga kakuya sa aklat katoliko na ito na tinatawag na Religion, Doctrines and Practices po mga kakuya. Pero ito ang kanilang iniwasan mga kakuya sa page 328. Ito ang ating mababasa. The lesson of the Catholic Church are among the most important in the study of religion, for if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibility the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, are we is clear. So klaro-klaro po sa ating nabasa po mga kakuya, no? So Catholic Church established by God, no? So talagang Catholic Church established. Ayon po nabasa natin po mga kakuya sa aklat katoliko, sa ating aklat na pilit nila iniwasan at pinutol-putol po mga, kaya marami ang nadinggoy at marami talaga dahil sa papahayag nito ng mga ministro na ito na marami talaga mga binyagang Kristiyano na hindi lubos na kaunawa sa doktrina ng ating inang simba. Kaya mag-ingat po tayo mga kakuya. Tandaan natin, my people are destroyed for lack of knowledge. Ayon po yan sa Oseas 4 verse 6. Kaya mag-ingat at magsuri. Di bali tayo madinggoy po mga kuya sa mga jowa natin o sa lahat ng mga bagay na nakasakit sa ating damdamin. Huwag lang talaga tayo madinggoy sa tunay na pananampalataya. Kasi ang pag-usapan natin dito ay ang ating kaligtasan
sa ating kaluluwa. Sa muli, maraming salamat sa inyo at ingat po kayo mapalagi mga kakuya. God bless po sa ating lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility.